Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Batas PH. Title, Marcos couple on an intimate dinner date. So may picture dito ang first couple na sila lang dalawa. Look, First Lady Lisa Raneta Marcos shared a glimpse of an intimate dinner with President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., capturing a rare and quiet moment away from their public responsibilities. Ito yung sinabi ng First Lady. Sometimes, it's just nice to slow down, no noise, just us. Wow, congratulations po sa first couple for this intimate dinner date. Ang tanong, kailan ito nangyari? Pinapaniwalaan ba ito ng nakakarami sa taong bayan? Usually, ang mga ganitong intimate dinner date, ipinopos yan kung may mga special occasion. Example, Valentine's Day. Hindi naman Valentine's Day ngayon. Bakit mag-post ka ng intimate dinner date? Ano pa? Wedding anniversary. I believe, hindi naman ngayon ang wedding anniversary nila. Bakit ka mag-post ng mga ganyan? Ano pa? O pwede, birthday ng isa sa kanila. I believe, ang September 23 ang birthday ng Pangulo. Sa unang ginang, hindi ko kabisado, but I believe hindi ngayon. So, ano yung special occasion na bakit biglang mag-post ng ganitong intimate? Kasi kung intimate, di huwag mo nang i-post para sa inyo lang dalawa. Bakit ka ba? Pwede ang i-post nyo yung related sa trabaho ng Pangulo, related sa ginagawa ng unang ginang. Ito, para sa mag-asawa. Bakit bigla kang mag-post? Ito, tanong ko lang ito ba ang isa sa mga patotoo na ang Pangulo is nasa magandang kalagayan sa kanyang health? Tingnan ko itong mukha niya dito Sorry, hindi ko ma-close up. Kaya lang sa pag-analyze ko dito, walang masyadong kulubot ang kanyang mukha. Kasi ang pagkakalam ko, ang actual na mukha niya ngayon, nangungulubot na. Tapos, payat na dito sa kanyang leeg. Yun ang image na naitatak sa isipan ko dahil sa nagdaan siya ng sakit na diverticulitis. Ito, maano siya preskong-presko ang Pangulo. Ano pa yung isa? Maliwalas ang muka, bilog, mataba, ang So, anyway, bahala na ang taong bayan kung paniniwalaan ba na kasi ang malaking issue ngayon is nasaan ang Pangulo? Talaga bang okay siya? Kasi sabi ni Auntie Claire Castro, okay daw siya. Okay ang Pangulo. Bakit ang taong bayan hindi maalis-alis yung haka-haka nila kung ano ba talaga ang kalagayan ng Pangulo? Hindi ba lalo lang nakakaduda kung palagi silang mag-post ng ganitong picture? Maalala ko yung Sunday ngayon, nung Easter Sunday, nag-post sila ng family picture. Nandun ang Pangulo na malusog ang pangangatawan. Kasi makikita mo dito, payat ang leeg ng Pangulo, tapos dito, marami ng mga kulubot. Bakit ang ipinopost na picture? Klarong-klaro na very healthy siya. Ano ba talaga ang kalagayan ng Pangulo? Gusto naming malaman. Ako,
Personal opinion ko lang ito, gusto kong nasa malusog na kalagayan ang Pangulo. Gusto ko matapos niya ang kanyang termino. Kaya sana, ang palasyo, ang Malacanang, wag nang palaging mag-post ng ganito dahil lalo lang magdududa ang taong bayan na there is something. Parang may tinatago. Why not present the President in a live press conference or live broadcast whatsoever? Yung pwedeng may question and answer. Kasi kaya ba, late last year, siya nang nagpre-press conference eh. Nung kasagsagan na ng kainitan ng issue sa flood control. Nagpre-press conference siya. O bakit ngayon, hindi siya makaharap sa isang live press conference para ipakita sa taong bayan na ang kanilang presidente ay strong and healthy. Para pabulaanan niya yung nagsasabi na may malubha siyang karamdaman. Makakaasa kaya tayo? Kailan kaya magla-live ang Pangulo o maharap sa isang live press conference? Basa tayo ng mga Chess Master, throwback picture. Dapat live at kailangan may on-the-spot question and answer sa random person. Yun yung sinasabi ko kanina. Dali yan. Bonet Mateo, siyempre luma na picture ito. Mukha pa lang nila mga 10 years ago ang estimate ko. O nga. Ramel San Dimas. Kaya kung mag-edit ng matindi, halata kaysa dito. Patok Balgos, nakuha pa talagang mag-date. Joe Lopez, longer younger than last month. Anong year ito? Naka-live stream to. Just as in the mag-live real. So, sorry na lang sa taga-Palasyo. Sige, pwede kayong palaging mag-post ng ganyan. Kailang hindi nyo masisisi ang taong bayan na lalong magdududa sa tunay na kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Anamo og yero. So mag-atop ni karon. Jakat sa purayon. So muna ni ang iyang atopan. So nindot gyud. Ay sige. Ay no. Sige ipot. Oh, nasa sabay no, ray no ni si makano si Itya. Babukat siya pa no. Budgetan nabi ah. Alam manigang sa Alam. Bisan ma-kwarto. Tira na natin yung o karon humanagyud sa pag-atop ang among gihatag nga yero. So maayo na gyud nga tan-awon kay nahuman naman sa pag-atop. Salamat sa Ginoo. Tabang ko sa Ginoo.
Sir Makanas. Kayo sa tawag sa sin. Amua. Nag-sponsor. Pila day ka bulan ni ang kinigi ko ani mo nga atupan nga bago pa na atupan dugay pila ka bulan? O, 5. 5 ka bulan sa kuan so dugay-dugay gyud. So bago pa na atupan. Bago pa. Tungod kay nga naman nga wala mo nakaatop sulod sa 5 ka bulan. Ikay talis og sin. Tungod kay wala ipalit og sin. Oo, so sige, salamat kayo.